Mga ka-PL, napakarami pong nalungkot na mga kaibigan po nating DDS. Yung iba nga naluha pa nung makita po nila ang isang post sa social media na kumakalat na rin po mga kababayan hanggang sa ngayon na ang bahay po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte meron pong nakasabit na malaking tarpaulin at meron pong nakasulat na for sale. Abay, natural lang na malulungkot talaga itong ating mga kaibigang DDS dahil nga siguro naiisip po nila mga kababayan napakaraming alaala po ng ating Tatay Digong dyan. At sa simpleng bahay na yan mga kababayan matagal pong nanirahan ang isa sa pinakamamahal at pinakamagaling na naging presidente sa ating bansa, mga kababayan. Pero ngayon po, meron ding kumakalat sa social media na di umano, tinanggal na ho yung tarpaulin na may nakasulat po na for sale. Dahil di umano, mga kababayan, sold na. Nabili na. Pero hindi po inilagay kung sino ang nakabili. No? O eto ho, basahin ko po ang isang post sa social media, mga kababayan. Bagamat nakakalungkot, o kung totoo man talaga ito na naibenta na, meron nang nakabili, napakaswerte naman nung bumili na yun, mga kababayan. Katunayan nga, kaninang umaga, pagkagising ko, yung isang subscriber ko na may kaya din sa buhay. Meron din silang negosyong malaki sa Macau. Ayan. Nagtatanong sa akin kung magkano daw ibinebenta yung bahay ng ating dating Pangulong Duterte. Wala naman akong idea. Sinubukan kong tawagan yung numero, hindi po nasagot. Pero ito ho yung naging post sa social media, mga kababayan. Basahin ko po ano. Ang sabi ho dito, unfortunately, may nakabili na po sa residential house ni Tatay Digong. It's for the best. Ayan. Pero patuloy pa rin tayo sa panalangin na sana ay makauwi na siya dito sa Davao. Bring him here in Davao City. Ayon po ito sa isang post sa social media, mga kababayan. Nabili na, kung sino man ito nakabili, napakaswerte nito. Sa comment section, mga kababayan, ang sabi ho dito, wala na po yung tarp na for sale. Kasi nga po, sold na. Gano'n kaya katotoo ito, mga kababayan? Malalaman naman po natin yan, no? Sa mga susunod na buwan, kung totoo bang nabenta na ito o na pinagmamay-arian na ito ngayon ng ibang tao. Dahil nga, sinabi ni BP Inday Sara, mga kababayan, sa isang interview na humihiling siya, di ba? Sinabi niya na o hiniling niya kay Hanilet na i-open na lang yung bahay. Yung bahay na yan, yung pinakasikat na bahay sa buong Pilipinas na napakasimple lang, hindi magarbo, pero dinarayo ng kung sino-sino. Buksan na lang, no? Gawin na lang parang museo ba, no? Bilang alaala, no? Sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Kasi alam naman natin lahat, mga kababayan, may edad na po yung ating tatay. Kahit pa paano man lamang, malayo siya sa atin, di ba? Hindi natin siya nakakausap, hindi natin siya nakikita personal. Kahit pa paano man lang, yung bahay na tinirhan niya ng mahabang panahon, no? Kung saan siya kumakain, kung saan siya natutulog, kung saan siya nagkakape, nakaupo tuwing umaga, doon sa may harap ng gate, ma-experience ng ating mga kababayan. No?
gawing museo, libre, walang bayad, buksan na lang para hindi makalimutan, no, ng ating mga kababayan si Tatay Digong. Pagdating ng mga ilang taon pa o dekadang taon, syempre, ang hiling pa rin natin, mga kababayan, makauwi dito ang ating Tatay Digong na malakas pa ang pangangatawan. Pero sa mga susunod na mga henerasyon, at least maikikwento natin sa ating mga anak, mga apo, na itong taong ito ay napakagaling. Naging Pangulo ng bansa na napakagaling. Minahal nito ang bansa, minahal din nito ang taong bayan. Kung gusto nyong makita yung kanyang simpleng bahay, makikita anumang oras. Kasi nasa Davao City lang. Yon ang gustong mangyari ni BP Inday Sara. Pero ayon nga sa mga usap-usapan, no, nabili na, no, ng kung sino man itong nakabili na ito. Walang binanggit na pangalan no, wala na yung TARP, kaya ibig sabihin sold out na siya, mga kababayan. Okay lang yun, ganun talaga ang buhay. Desisyon nila yan at karapatan nila yan, mga kababayan. Hindi naman atin yan. Kanila yan. So, sila po ang mayroong karapatan na magdesisyon kung ano man ang dapat gawin dyan. Ngayon, mga kababayan, nung malaman po nitong mga tinatawag ni Maharlika nga double agent vlogger na ibinebenta ang bahay ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nag-isip-isip itong mga double agent, mga kababayan. Biglang nagkaroon sila ng plano. Siguro nag-usap-usap sila ba? Nag-meeting sila. At siguro ang baka ang napag-usapan nila, napagkaisahan nila, napagmitingan nila, mga kababayan, bilhin ang bahay ng ating dating Pangulong Duterte, no? Wala siguro silang ganun kalaking halagang pera kung magkano man ang tawag nito, ang presyo, no? Naisipan po nila, mga kababayan, na mangganon daw po sa mga OFW. Tinatawag nilang piso para sa bahay ni Tatay Digong. Kumbaga, sila na lamang di umano ang bibili ng bahay ni Tatay Digong, mga kababayan. Bigla ako napaisip. Sabi ko, teka, paano kung hindi nila makuha yung tamang presyo? Halimbawa na lang, maganda yung lugar na yan malapit sa lahat yan malapit sa mall, malapit sa highway, basta maganda yung lugar na dyan, yung lugar doon sa Davao City. Halimbawa na lang, 5 milyon, halimbawa lang yan 5 milyon ang halaga ng bahay ng ating Tatay Digong, no? Pagbibili nila. Yung nakakolekta nilang pera, halimbawa nasa mga 3 milyon lang at sagad na yan. Sagad na. Sabihin na natin 3 million 500 o 3.5 million. Ayan, sagad na yan talaga. Nakapangutang malaking halaga na yan, mga kababayan. Nagmula ho yan sa mga kababayan po nating OFW, no? Na pinaghirapan ng ating mga kababayan, nagkuskus ng inidoro, naglaba ng mga sangkatermang mga damit ng kanilang amo, pinagagalitan pa minsan nasasaktan pa yung iba, no? Tapos hiningi nila yung kahit piso lang yan. Piso lang yan, pero tandaan ho natin, nagmula po sa piso ang malaking halaga. Halimbawa nga, nakakolekta sila ng 3.5 million at sagad na talaga. Hindi na nila kaya pang habulin yung 5 million. May susuli ba nila yan sa mga OFW? Saan mapupunta yung pera? Mga kababayan? Sa bulsa.
Di ba kay money making yan, mga kababayan, para lang magkaroon sila ng pera, di ba? Maaaring yun ang naisip nilang kaparaanan. Maaaring maganda sana yung kanilang motibo, pero parang hindi ko nagustuhan yung ganong estilo na ginagawa nila, mga kababayan. No? Masyadong ambitious. Ayan, ika nga. No? Hindi mo naman kayang bilhin yan. Ba't mo pa iniisip na bilhin natin ito? Anong gagawin? Manghingi tayo sa mga OFW. Nakakahiya naman yung ganun. Di ba? Hindi ba nila naiisip, mga kababayan, na napakaraming may pera yan sa Davao, napakaraming mayaman dyan. At lalo na't malaman-laman nila na ibinebenta ang bahay ng ating dating Pangulong Duterte, bibilihin niya ng mga mayayaman. Baka nga gawin nilang museo yan no, para sa mga susunod na henerasyon, mga kaapu-apuhan natin, mga matagal na, mga kaapu-apuhan natin, makita. Sana, wag mag-ano ng tawag dito, entrance fee. Ika nga, para lang maikot yung bahay na yan. Sana wag ganun. Sana libre na lang, no? Kung sino man yung kung sino man yung nakabili ng bahay na yan. Di ba? Maraming sasalo sa bahay na yan. Pero itong ibang tao, gumagawa ng paraan, di na marunong mahiya, hingi pa sa mga OFW. Parang masyadong ambisyosa lang mga kababayan na kaya yung ganun. Para lang makuha mo yung gusto mo, manghingi ka sa iba. Di ba? Yan po ang mga usap-usapan lang naman yan, mga kababayan. No? Ako, hindi ko naman sinisigurado na ganun talaga ang plano nito mga double agent na manghihingi ng piso sa mga OFW. Usap-usapan lamang po ito. No? Yan po ang mga nakarating sa atin, no? Na mga kwento mula sa ating mga kababayan. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong replika ng bahay ni Tatay Digong at yun ang gawin ninyong parang museo. Huwag nyo nang pag-interesan yung bahay ni Tatay Digong kung hindi nyo naman pala kayang bilhin at kinakailangan nyo pang humingi sa mga OFW. Nakakahiya yun. Tigil nyo yung mga parang kahibangan lang ba? Di ba, mga kababayan? Diyan natin makikita yung isang tunay na taga-suporta ba kung ginagamit lang ba ang mga Duterte, no, o pangalang Duterte para sabihin maka-Duterte sila. Kasi kapag tunay ka na taga-suporta ng isang politiko tulad ng ating dating Pangulong Duterte, sumuporta ka. Yun. Hindi mo na kailangan magpabida pa para, ako bibili nito. Pero manghingi ako sa OFW. Gumagawa ka lang ng pera para magkaroon ng laman yung bulsa mo Di ba, mga kababayan, nakakahiya. Parang, makapal na yata masyado. Di ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.